magkaroon kami ng opportunity to share your word, to share your goodness to our neighbors, to our family, to our friends. And Lord, may you bless our worship this evening as we give you all the glory, honor, and praise as we worship you in spirit and in truth. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga aking mga igsuon. So, masakit, medyo ano lang kasi hindi tayo marami, but it's okay. Why? Because sabi nga nila, when two or more are gathered in His name, He is in our midst. So, mas masaya marami, pero siguro yung iba busy, may ginagawang iba. But I'm so thankful and grateful dahil tayo nagkakaroon pa rin ng pagkakataon na magsama-sama. So, yes, let's go to our topic this evening. Our topic for this evening is God's peace in uncertain times. Makikita po ito sa Isaiah 26:3. You will keep in perfect peace those whose mind are steadfast because they trust in you. Now, we are in the halfway through 2025. Tama? 6 months na eh. So, going to our third quarter na tayo. So, tapos na yung first and second quarter. Third quarter na, nangangalati na tayo. Papasok na tayo sa third quarter this June. And most of us are celebrating victories while others are crying in burdens, facing uncertainties, or waiting for a prayer to be answered. Katulad ko, I'm still waiting to be cured in my sciatica pain because pati lumbar ko, likod ko masakit, legs ko nangangalay, nangangalay yung knees ko, nangihina, yung paa ko sumasakit, tas yung sa puwetan ko, bandang sciatica, naiipit, so inflamed. But need to drive, need to stand up, need to move. Although bed rest ako ng aking PT, advice ng doktor, pero hindi nagagawa. So siguro may kasalanan din ako plus the mga gamot na iniinom ko for the pain. So yung iba sa atin victories, masaya, enjoy, yung iba naman in burdens, crying, facing uncertainties or waiting for prayers to be answered. Whatever our season is, the peace of God is promised to those who put their trust in Him. Sabi nga, be ready in season and out of season. So, I'll give you 3 points this evening. So, bigyan ko lang kayo ng background sa ating points. Peace is not the absence of trouble, but it's the presence of God. Number 2, peace comes through trusting God sovereignly. And last but not the least, peace grows in a heart that prays. So, question, ano ang nagbibigay sa inyo ng peace? Magandang security system? Or marami kang ari-arian, marami kang properties, marami kang pera, yung ba nagbibigay sa'yo ng peace of mind? Okay, healthy ka, kumpleto family mo, nabibili mo lahat ng gusto mo, malakas ka, maganda ka, gwapo ka, is that give you peace of mind? Ano ba talaga ang peace of mind? Sabi nga nila, peace of mind cannot be bought. You can buy the greatest security, you can enhance your body, you can buy anything that you like and you want at any certain moment of time, but it will not give you peace of mind. Diba? Sa ano yan, quote is actually, it's a quote na pinaraphrase ko, nakalimutan ko kasi yung quote. Ang peace of mind daw hindi nabibili ng pera. Hindi yan sa dami ng kung anong pera mo na kahit bili mo kung ano yan. Hindi yan sa lakas ng katawan mo, kagandahan o kagapuhan na meron ka. Hindi daw yan yung peace of mind eh. But real peace of mind comes to the presence of God. Many people think peace means problem-free life. Walang problema, sana all, di ba? No financial stress, no financial burden, no health concern, walang sakit, no relational conflict, wala kang kaaway sa family, sa friends, or sa neighbors mo. But biblical, anong ibig sabihin ng peace? It's much deeper, mga kapatid. It's not about what's happening around us in our situation, but who is with us in the middle of the storm during those times na masakit, mahirap. In Mark 4:39, Jesus calmed the storm with a word. But more importantly, His presence in the boat brought assurance to the disciple even before the storm ended.
Similarly, God's peace does not always remove the storm right away, but instead, it strengthens our heart and give us confidence that we are not alone. That is the peace na ibinibigay ng ating Panginoon. Na alam mo yun, kahit may problema ka, again, I remember my father, na kahit na nasa bingid na siya ng kamatayan, nasa deathbed na siya, he can still say, God is good all the time. He can still say, I love you, Lord, thank you, Lord. He can still worship, praise the Lord, even in that point of time. There was peace. Tayo nga, diba, maraming pera, may pera tayo, pero parang wala tayong peace of mind na baka maubos pera natin, baka manakaw pera natin. Diba, yung iba, diba, nagpapaganda, nagpapalipo, nagpapabanat, kasi natatakot na wala silang peace na baka hindi na sila, appearance nila, hindi na maganda, hindi na maano. Diba, lahat tayo may mga doubts tayo and fear. And sometimes, we don't have peace. Kaya sabihin mo nakabakod dyan, paano pag sumabog yung LPG mo, di ba? Di man magnanakaw ang kumitil sa'yo, pero iba naman ang umano sa'yo. Sometimes we don't have peace, even in our own homes. Bakit? Because nawawala yung peace giver. And peace is in the presence of God. That whatever situation we are in, kahit anong nangyayari sa atin sa buhay natin, nasa langit man tayo, nasa lupa man tayo, nakataas man tayo, nakadapa man tayo, maganda man ang buhay natin o pangit man ang buhay natin, we can still worship the Lord truthfully because we have peace. Real peace is not circumstantial. It's relational. It comes from knowing God is near, that God cares, and God is in control. That is real peace, biblically. Again, peace is not the absence of trouble. Peace is in the presence of God. So kung tayo may problema, lahat naman tayo may problema, tama? Lahat tayo may pinagdadaanan. Katulad namin sa office, may pinagdadaanan kami. Sa family namin, may pinagdadaanan kami. Personally speaking, may pinagdadaanan ako. Sa church natin, may pinagdadaanan ng church. Sa business natin, may mga pinagdadaanan tayo. Lahat tayo may problema. But we can still worship the Lord truthfully. Because you can fake church. Pwede ka maging peke sa simbahan Pero hindi mo mapepeke yung fruit of the Spirit. Amen? Because there is fruit of the Spirit, there is peace. Because you trust the Lord that God is is here in the presence na pinamumuhay natin siya. Kaya kung makikita mo yung mga disciples, although ang dami na lang nangyayaring problema, they can still worship God, they can still trust God to the point na they can sacrifice their life for Jesus because they trust Him completely. They trust God in their finances. Diba, usually, to be honest hindi naman siya but tingnan mo, yung mga tao hindi nagtatites, hindi totoo nagtatites, naghihirap. Pero yung mga taong nagtatites, kahit mahirap, hindi na ubusan ng pera. Yung mayayaman na nahihirapan mag-tites, parang ang pera nawawala, nauubos, nagkukulang. Well, hindi naman sa sobrang yaman na nabibili mo lahat, pero ang ibig ko pong sabihin doon is, look at the people na nagtatites kahit mahirap. Hindi sila nagkukulang sa pagkain nila, nababayaran nila yung bills nila, hindi sila namumblema because their standard of living mababa, plus trust, they have trust to the Lord. Because they trusted their finances to the Lord, may peace of mind. Na kahit na nagbigay siya ng pera sa Panginoon, pero parang, ba't may pera pa ako dito? Those are true testimonies. Those are true testimonies. Mahihirap to, hindi mayayaman Mahihirap, diba? Pag mahirap, parang malabong magbigay ng tithes. Pero may mga mahihirap na kahit mahirap sila, nagtatites sila, pero di sila naubusan ng pera. Hindi naman sinabi na sobra-sobra pera na, pero hindi naubusan, nababayaran nila yung kailangan bayaran, nabibili nila yung kailangan bilihin, nakakakain sila ng 3 or more times a day. That's peace of mind. Kasi ang dami mga pera,
Gagastos ka, sabi mo, kakain ka ng lunch, gagastos ka ng 3,000, tapos di mo na alam saan next week, di mo na alam kung saan kukunin kasi ang gagastos-gastos mo. Again, ano mo yung nababalance kasi because pag nandito kasi si Jesus Christ sa buhay natin, makikita mo yung fruit of the Spirit. Again, we can fake church. Pwede tayo magplastikan sa simbahan eh. Hindi naman bago yun. Pwede magplastikan sa simbahan. Pwede nga magplastikan, harap-harapan tayo eh. Pero hindi natin matatanggal o hindi natin mapepeke yung fruit of the Spirit. And one of those fruits or one of the gift, spiritual gift, is may peace. Tayo ba may peace? Ako mapapaisip ako, may peace ba ako? So far, siguro meron. Pero minsan wala. Hindi pwedeng ganun eh. Diba? Pag may peace ka, may peace ka. Now, ano ba yung fruit of the Spirit? Teka. You can fake church but not. Meron kasi akong nakitang post sa Facebook eh. Na sabi nila, you can fake church but you cannot fake the fruit of the Spirit. So, it's a beautiful analogy. It's a beautiful saying na totoo eh. Hindi natin mapipeke talaga eh. Na, diba? Hindi natin mapipeke eh. You cannot, ito nakita ko na. You can fake church, but you cannot fake the fruits. Ano ba yung fruit? Gentleness, love, joy, self-control, goodness, faithfulness, kindness, patience, and peace. So, ayun, yung peace. Because peace is not the absence of trouble. Peace is in the presence of God. So again, it is not peace is not in your situation, but who are you with? And it should be in Jesus. Because in Jesus there is peace. In Jesus there's calmness. In Jesus there's warmth and love of embrace. So real peace is not circumstantial, it's relational. It comes from knowing God is near, that He cares, and He is always in control. Pero paano mo masasabi yon kung hindi ka lalapit sa Kanya? Tandaan natin, hindi naman siya ang lumayo, tayo ang lumayo. Tandaan natin that He loves us, He cares for us. Pwede na tayo pumunta sa impyerno kasi sa sobrang sama ng ugali natin eh. Pero nung ginawa niya, He let His only begotten Son die on the cross for you and for me. At hindi mo siya pwedeng sabihin He is in control pag hindi mo ibibigay yung buhay mo sa Kanya. When you say buhay, time, treasures, skills, talent, lahat, ialay mo sa Kanya at siya ang mangunguna at mamumuno. Hindi pwede ikaw. Kaya wala tayong peace kasi hindi natin binigay sa Kanya. Pero pag hinayaan natin siya, now, hindi ko sinabing easy free life 'yon ha. Having peace is not an easy problem free life. Hindi 'yon ang ibig ko sabihin peace. It's much deeper. It's not about what's happening around us, but who is with us in the middle of that storm. So number 1, peace is not the absence of trouble, but it's the presence of God. Number 2, peace comes through trusting God's sovereignty. Sabi sa Isaiah 26:3, ang sabi sa Isaiah 26:3, if I remember, tell us that peace is given those whose minds are steadfast, those who are grounded, focused and anchored in trust. It's a decision we make daily to believe that God sees the whole picture, that His timing is perfect, and that His purpose are always good. Isaiah 26:3. Now, when we trust God sovereignly, we stop resting with things we cannot control. And there are a lot of things that we cannot control. To be honest, yung dito, maingay kasi dito sa amin. Officer ako, so every time na umiingay, lumalabas ako.
To the point na mapapaaway na ako. May magme-message, Kuya Mix, maingay masyado, kanina pa tong alas 12, 1 o'clock, 2 o'clock, pwede bang papuntahan? Sabi ko, sige, puntahan ko, ako rin naiingayan na. So pupunta ako ngayon. Akala nila dito, ako lang nagre-reklamo. To be honest, marami nagre-reklamo, sa akin pinapapunta. Tatawag ako sa mga kasama kong officer, kuya, ate, may nagre-reklamo, maingay. Ako rin po naiingayan, pero hindi ko alam kung ako pupunta kasi baka ako makaaway, pwede ba tulungan. Naku, Mix, pasensya, wala ako ngayon, or minsan wala nagre-reply. So no choice, tatawag ako sa guard. Ang guard pupunta, ang problema, walang nangyari, so kailangan ko ng puntahan. Pupunta ako ngayon, kuya, pwede bang pahinaan kasi may mga nagre-reklamo, maingay masyado, rinig sa bahay, bla 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 bla. Minsan napaaway ako niyan. To the point na gusto kong suntukin. Dati kaya ko pa makipaglaban, pero ngayon hindi ko na alam kung kaya ko pa makipagbakbakan kasi hindi na gano'n yung katawan ko eh. Nangihina na ako, hindi katulad dati na, sige, ang asa mo, bubugbugin din kita, pero ngayon hindi na eh. So, ang nangyari, sabi ko, Lord, di ko na talaga kaya to. Araw-araw, gabi-gabi, at least once a week, twice a week, thrice a week minsan every month. Hindi ko na, Lord, kaya, mapapaaway na ako dito, magkakaroon ako ng ano. So, ang sabi ko, Lord, hindi ko kaya kontrolin ang mga kapitbahay ko. Kaya, Lord, tulungan niyo ako na kaya kong kontrolin paano ang gagawin ko upang hindi ay mga ganong prayer. Alam mo, minsan medyo ano yung prayer, pero yun yung gusto ng Panginoon eh, maging honest ka sa Kanya. So, anong nangyari? Nagpray ako. And thank you, Lord. Alam mo, minsan 10 o'clock na tumatahimik na lang. Minsan umaabot ng 10:30, pero after, Lord, ba't yung ingay? Tapos maya-maya, patahimik na lang. Because I cannot control eh. Diba? Di ko control eh. Pwede ako, ano ko sila, makikipag-away ako, pero I cannot control them eh. So, ang pinagpray ko, sarili ko. Na makontrol ko sarili ko. Kasi kaya ko control yung family ko, hindi ko na sila kaya kontrolin. So, ang ginawa ko, pinagpray ko sarili ko, na kaya kong kontrolin. Or minsan sabi ko, Lord, sana umulan para hindi masyadong malakas. Or minsan, Lord, masyadong malakas sa tandrinig ko, baka pwedeng konting hinaan. Minsan humihina, minsan di ko naririnig si Faye eh. Ay, nawala si Faye. Ba't nawala si Faye? Anyway, so yun. We stop wrestling. Number 2 when we trust God sovereignly, we stop wrestling with things we cannot control. Again, there are a lot of things that we cannot control. So stop wasting your time controlling things you cannot control. Okay? Kasi uupaw ka lang, mawawalan ka ng buhok doon, tataas ang hairline mo doon. Kaya, wag mo nang makipag-wrestle doon. Number 2 doon is we choose faith over fear. To be honest ako, madami akong fear. Sa pag-aaral ko, fear ko bumagsak, or fear kong, ay mga ganoon, diba, mga simpleng fear, like, natatakot ako sa pag-aaral ko sa master kasi baka bumagsak ako, anong iisipin ng church namin, anong iisipin ng district, di pa ako tapos, di pa ako graduate, nagpapastor ako pero hindi pa ako makatapos-tapos sa pag-aaral ko. Paano yun? Hindi ako CPA. Paano pagdating panahon? Kaya ko bang buhayin pamilya ko? Kaya bang sustento ng sahod ko yung pamilya ko? Hindi ako CPA. Anak ako pero hindi man ako maging partner kasi gusto nila CPA kami. Hindi eh. Sa dami kong fear. Lord, paano yun? Tatanda ba ako? Tatanda ba ako? Makikita ko bang ikakasal si Andre? Makikita ko bang ikakasal si Aubrey? Magkakaroon pa ba ako ng anak, Lord? Ng isa, Lord, di ko, ano bang gagawin ko? Yung leadership ko ba okay? Yung leadership ko ba palpak? Useless ba ako bilang pastor ng church? Lord, ano bang gagawin? Ang dami kong fear, ang daming tanong, minsan hindi ako makatulog, natataranta ako, nauurat ako, nagkakaroon ng anxiety, nade-depress ako, nangihina ako, tapos minsan wala pang makaget sa akin, walang makasabi, Kuya Mix, okay lang yan, or yakapin, kiss. Wala eh. So, minsan, yung fear, then I realize, bakit ba ako mag-aano sa fear? But I can choose faith. I can choose to trust God. But it's hard. It's still a battle. It's a constant battle. May mga regrets ako, may mga fear pa rin ako. But I pray, Lord, I pray.
Lord, itong sciatica ko nito, na alam, hindi nyo ba alam, ano ko nito? Uh, sorry to tell, ano ko nun, desperado na ako nun eh. Desperado na talaga ako nun sa sakit. Sabi ko, ba't hindi ko ma-enjoy yung buhay ko, hindi ko ma-enjoy na yung family ko. Ano nangyari sa akin? Lord, ano bang ginawa ko sa iyo? Ano bang pagkukulang ko na ba't ako nagkagod? Ginaganon ko na siya eh. But I choose to trust Him. Masakit pa rin, pero tumatagal-tagal na ako nakatayo. Nakakatagal na akong tumayo, nakakatagal na akong lumakad, pero masakit pa rin. And pag sumakit siya, masakit talaga. But I choose to choose faith. I choose to trust God. I cannot control na eh. Although katawan ko to, but I cannot control the pain eh. So I let Him, Lord, Your will be done. If meron akong magagamit itong sakit na to para sa kapurihan mo, then so be it. Kung meron kung may magagamit itong nangyayari sa buhay ko to further Your kingdom, so be it. Number 3, we rest in His promises. Tandaan po natin that His promises endures forever. Tunay at tapat siya noon, ngayon, at mapakailanman. So, mapagkakatiwala natin yung promise niya, even when we don't see the full outcome yet. And tayo kasi, tao tayo, Pinoy tayo, gusto natin makita ending. Hindi nga pwede makita yung ending. You have to trust God first before you see the ending. Makikita mo, diba may climax sa story, may climax muna bago makita yung conclusion. Now, trust shift our focus from what if to even if. Even if things don't go our way, we trust that God is still good all the time. Kaya nga sinabi, God is good all the time. All the time, God is good. Even if it's not going our way, I choose to trust God because His love endures forever and His promises hindi napapako. So that we may have peace of mind in the presence of our Lord, in His sovereignty. Last but not the least, is peace grows in a heart that prays. Kung hindi ka nagdadasal, hindi lalakas ang faith mo. Hindi lalakas yung peace of mind mo kasi hindi mo kilala kung sino yung nagbibigay ng peace. Alam mo yung pangalan niya, nakikita mo yung mga ginagawa ng mga disipulo niya, pero kung hindi mo naman na-apply sa sarili mong buhay, there is no peace. May kilala ka bang konting problema lang natataranta na? Oh, hindi kita pinapatamaan. Nagsasabi lang ako. Alam mo yung may konting problema natataranta, nagagalit na? Alam niyo ba ang coping mechanism ng tao pag hindi niya alam ang gagawin, hindi niya na alam ang gagawin niya, nagagalit. So kung may kilala ka nagagalit kagad, ibig sabihin hindi niya alam yung ginagawa niya. Hindi niya na alam yung gagawin niya, kaya nagagalit na lang. At psychologically speaking, ang mga tao daw nagagalit kaagad, maliit ang utak o mahina ang IQ. Kasi ang malakas ang IQ, mataas ang pagkakaunawa. So hindi nagagalit kaagad. So kung ikaw nagagalit ka kaagad, tulad ko, sabihin nun, mahina IQ natin. Kaya pala. Anyway, peace grows in the heart that prays. Prayer is so important to us Christians. Prayer is the stepping stone of a church, of the family. Prayer is important, relevant, powerful, it works, it's efficient, it's effective. Pero bakit sineset aside natin at dinedeny yung power ng pagdadasal? Alam mo yung may kilala ka nung pag nakuha na yung gusto, hindi na nagpray. Pag nagpipray, Pastor, pwede pag-pray mo ako, kailangan bla bla bla. Sige, pag-pray natin yan. Pag-pray naman namin. Pero after nung nakuha na, wala na. Hindi ganun ang prayer. Prayer is before, during, and after, you still pray. Kaya nga, pray without ceasing. Sabi sa Philippians 4:6-7, Philippians 4:6-7 is remind us that anxiety is pushed out when prayer moves in.
paraphrasing to paraphrasing to, hindi talaga to yung verse. Ba't hanapin natin yung verse? Nakalimutan ko yung verse eh. Sorry hindi ko, ano ba to? Philippians 4:6-7. Philippians 4:6-7 is, ayan, to. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. So, yun pala ibig sabihin, nakalimutan ko ang Philippians 4:6-7. Anyway, summary, the verse reminds us that anxiety is pushed out when prayer moves in. So, the more time you pray, the more less yung anxiety mo, depression mo, and yung mental illness mo. Don't you know, June is Men's Health Awareness Month. Kasi alam niyo naman ng mga lalaki, hindi nagsasabi masyado or kinikim-kim namin yung mga wala kaming masabihan. Either barkada lang namin masabihan namin or minsan tinatahimik at minsan nagpapakamatay dahil hindi nang wala na eh. Walang masabihan ng problema. Mismo asawa mo, di mo masabihin ng problema eh. So, anong nangyari? Wala. So, paalala lang, June is Men's Mental Health Awareness Month. So, hindi lang mga babae nangangailangan ng mga lalaki rin. So, again, the more time you pray or the more you pray, the less anxiety and depression creeps in because puspos ka ng panalangin. At hindi ka ma-atake ng kalaban mo doon because puro ka ng panalangin. Kaya prayer is powerful. But sad to say, people still neglect or take it for granted yung prayer. Prayer is so powerful. Diyan kami nabuhay. Diyan kami nag-survive. Family namin, family namin, diyan nag-survive because of prayer. Kung walang prayer, ako nagsasabi sa inyo, siguro kung di nag-pray si mami sa akin, di ako pastor ngayon. Walang Light of the Mountain ngayon. Kung di nag-pray si daddy, di kami siguro Christian ngayon. Siguro ako, kami ngayon? Baka Muslim kami ngayon. Kung hindi ako nag-pray, baka hindi nagkaroon ng Andre, hindi nagkaroon ng Aubrey. Pinag-pray ko yan eh. So, prayer is powerful. Good evening sa mga late. Good evening sa inyo. Sana next time huwag kayo malate kasi patapos na rin tayo. So yun. The more we pray, the less anxiety and depression creeps in. Okay? The more we pray, the more we experience God's peace. That's the second thing. The more we pray, the more we experience God's peace. Not because that problem magically disappear. Nag-pray ka na wala ang problem. So, hindi po ganon. But because our perspective change in prayer. Pag nag-pray kasi tayo, nagbabago perspective natin. Imbes na negative thinker tayo, nagiging optimistic tayo. Because we believe in something greater than we are. In prayer, we surrender control. In prayer, we receive comfort. In prayer, we hear God's voice because we shut our mouth, open our eyes, and listen to His words. Madaldal kasi tayo eh. Kaya hindi natin naririnig ang salita ng Panginoon. Prayer is a divine exchange. We give God our burdens and He gives us His peace. Sabi nga sa Bible, take my yoke for it is easy and light. The word guard in Philippians 4:7 is a military term. It implies a garrison or a fortress around our hearts and mind. God's peace becomes our defense against worry and fear. God's peace is our defense against worry and fear. So, anong natutunan natin ngayon? Peace isn't passive. It's cultivated through consistent life of prayer and surrender.
Peace isn't a decision you arrive at. It's a gift from God, experienced along the hard, harsh journey of trust and in prayer. Yan yun eh. Now, I want to give you an illustration. Alam nyo ba ang eagle sa storm? Ito, patapos na po tayo. Illustration lang po to. The eagle sa loob ng storm. Now, nakakita ka na ba? Sa illustration kasi nito, diba ang eagle? May mga ibon. Sabi na, mga ibon. Most birds kasi, pag may bagyo, anong ginagawa? They seek shelter. Diba? Pumapasok sila sa bahay mo, pumapasok sila sa trees. Yung iba naman nakikipagsapalaran, pero they are tossed and turned and thrown away by the wind. Pero ang eagle does something different. It flies directly into the storm, pero hindi reckless. The eagle understands something hindi natin nakikita or na-forget o nakakalimutan natin. The storm winds current can actually lift it higher. Yung hangin, di ba? Soaring like an eagle, di ba? Pag mahalo, tataas yan, lilipad yan, tataas yan, parang hot air balloon. Instead of fleeing, the eagle spread its wing, used the strong wind of the storm to rise above the clouds where the sky is calm and peace. Ang tawag po natin doon, in leadership, over and above the situation. Like an eagle soaring high through the storm, tapos ano niya yung pakpak niya para iangat siya, i-elevate siya ng storm gust of wind dahil generated from the storm para tumaas siya, mag-soar siya pataas. So ang storm nandito, so ganito yan ito yung storm. Ang eagle papasok sa storm pero hindi siya recklessly. Alam niya, planado niya yan. Pagkapasok niya ganyan, iaano niya yung wings niya ng pinaka niya, tapos yung ng hangin dahil sa storm, tataas ngayon siya para nagsusor. Ganyan po ang nangyayari. So ano ang application natin sa buhay natin nun? We often try to run from the storm. We often run from problems. We run from uncertainties. We run from anxieties. Diba most of us do? Even me. Mostly me. Diba? Alam ko yan kasi ginawa ko na yan nun eh. But God calls us to be like eagles, to face the storm with trust in Him, using our faith to ride above the chaos. Sabi nga sa Isaiah 40:31, those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagle. When we pray and trust God, the storm doesn't break us. It lifts us. Ngayon, so ito ang gusto kong kunin nyo, kahit ito na lang maalala nyo. In the storm, if God is in our presence, if Jesus is in our presence, the storm does not break us. It lifts us. Bakit? Kasi lalapit ka lalo sa Panginoon, di ba? Pag may problema ka, luhod, dasal. Doon ka agad, pag may problema ka, financially, physically, emotionally, mentally, socially, spiritually, lalo na spiritually. Huwag ka nang paligo-ligo pa, luhod, dasal. And it will lift us. Lumapit ka sa Panginoon. Huwag kang lalayo. Next is, when we pray and trust God, the pressure doesn't crush us, it builds us. Because we will be renewed. Our strength will be renewed by our faith through Jesus Christ. And last but not the least, when we pray and trust God, the winds of uncertainty becomes the very tool God used to carry us closer to Him. May nangyayari yan. Yang pinagdadaanan natin, may reason, may purpose yan. Hindi man natin maintindihan ang outcome or why, but God will use that. May reason, may purpose ba't nangyayari yan eh. So that it may build us to be a great tool to share the gospel throughout the nation, baptizing them by the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. So, ang takeaway natin sa gabing ito,
God doesn't always calm the storm around us. Diba? Kahit si Job, diba? Kilala niyo yung kwento ni Job? Hindi niya, inayaan niya. Mangyari kay Job lahat yun. Namatay yung mga anak niya, ninakaw yung mga cattle niya, nasira yung properties niya, ketong siya. Kelong ba yun? Ketong. Nagkabulutong siya. Basta, nagkaroon ka siya ng sakit, skin disease siya. Diba? Hindi na ng Panginoon yan eh. But He gives us the wings to rise above it. Yung faith natin. As we pray to God and trust Him to have peace of mind in His presence. In prayer, we spread those wings, trusting His strength and not our own. And find peace in His presence. Ako po si Pastor Michael Diba at dyan po nagtatapos ang ating mensahe sa gabi nito. I hope and pray that you have been encouraged, you have been motivated, you have been challenged, and if needed, have been rebuked out of love so that we can align our will to the will of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. God bless you po at maraming salamat sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay dadako sa ating prayer request. Trusting God and recognizing His sovereignty brings inner peace. Yes, tama po doon. Amen po tayo doon. Sorry, ngayon ko lang po nabasa. Okay, sila Mama may prayer request na. Si Ate Chris, prayer request. Mami, prayer request mo. Ninth floor, prayer request. Faye, Paulo, Ronald, Kuya John, prayer request niyo po. Ang prayer request lang po for now is healing po. Kasi 2 months na po in pain. Naka 10 PT session na ako. 9 PT, hindi ko na mga maalala. 9 PT session or 10 PT session na ako. Laki na ng gastos. Libo every time na sa ano. So please pray for me to mawala na to so that I can enjoy again na walang restriction, walang limitation. So ayun lang po ang aking prayer request for now. Kay Ninth Floor meron na, kay Ronald meron na. Okay, si Mami Kuya Jun okay na. O si Pau nawala. Nawala pa si Pau. Mami Faye prayer request. Nako 15 minutes na lang, sakto lang. Faye and Mommy, prayer request nyo po. Si Paulo po, Kuya Joel, anong prayer request? Okay, si Faye na lang. Si Faye, si Paulo, ano kaya prayer request si Paulo? Siguro pag-aaral? Ano ba prayer request niya last week? Ang prayer request niya is last week, family, pag-aaral niya. Yun, I think yun yung prayer request niya last week eh. Okay, sige. Faye, prayer request mo, ikaw na lang po ang kulang. Prayer request ni Mama, God's protection and good health of everyone, daily and financial provision, God's sustaining grace, Diva and the Guzman family, GS job, Philippine government economy, safe travel nila Fran, pabalik dito nila Manila bukas. O nga pala, si Papa po at ang kanyang mga kapatid ay umuwi ng Lawag. So pag-pray po natin na safe travels. Kay Ate Chris, ito po, napakahaba, pabasa na lang po, mahirap basahin eh. Kay Ronald, guidance, good health, protection everyone, lalo na sa pagdadrive, health ni Papa at Eloise. Yes, pati yung mama ni Eloise, pag-pray din po natin. Kasi may karamdaman po siya na uminom na ng gamot para gumaling. Kuya John, financial provision and eye operation. Yes, pag-pray po natin yan. Si Mami din, ayaw niya magpa-opera ng mata, mas uunahin pa niyang gumala. Kay Nanay Flor, safe travels namin next week. Uy, saan ang travel, Nanay Flor? Mga pasalubong po. Kay Mami naman, good health of all, Sunday worship service, Father's Day celebration, church anniversary, Davao trip, July and August, we can collect our receivables, Vietnam trip on September. Sana all, ayaw magsama talaga. Anyway, kay Faye, wala si Faye, wala pa si Faye. Si Paulo, prayer ko si Paulo. Ito, kay Faye, good health and daily provision. Safe travel to Bolinao by Jane and her co-teachers, Paulo Drive. Okay. Si Paulo pala magdadrive. Okay, Bolinao, layo. Sige, kailan po alas nila, Kuya Jun? Oh! Okay, kaya pala. Okay. Sige. Okay po. Sige, pag-pray po natin. Layo-layo rin yun okay, so si Paulo, I think ang prayer request ni Paulo last week is last week. Pag-aaral niya and good health ng family.
Okay. Sige, akin po, yung sciatica ko lang po, talagang, yun lang po muna kasi talagang ang hirap matulog, ang hirap gumalaw. Nakakahiya ng maglakad kasi mukha akong zombie pag naglalakad. So, nakakahiya. Yang na ako maglakad, lalo sa mall. But, minsan tiis ganda. Pero minsan di na kaya ng tiis ganda lang eh. Okay, tayo po yung manalangin. Let us pray. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Lord Jesus, we come to you this evening with thankfulness and gratefulness in our hearts. Lord Jesus, thank you for this wonderful time and the opportunity to worship you in spirit and in truth. Thank you for the people who are here right now. Thank you for allowing us to worship you this midweek service with one another as a family and as a church. Lord Jesus, in this evening, we are praying for Mama's prayer request, Mama Papa's prayer request, for God's protection, good health of everyone, daily and financial provision, God's sustaining grace na Diva and the Guzman family, siyempre Galapon family rin, and Gian's job, ang Philippine government economy, Lord, na ang taas ng bilihin masyado because of the sa mga tariffs and sa mga inflation, Panginoon, we pray that gumanda ang economy ng Pilipinas, lalo na sa mga leaders ng Pilipinas, Panginoong Hesus, na mag-isip ng tama at mag-serve ng tama na may takot sa Diyos. Safe travel nila, Papa, pabalik dito sa Manila bukas. Pinipipray po namin ang driver at ng weather and condition ng kotse, lalo sa kanilang travel. Give them traveling mercy, Panginoong Hesus. We also pray kay Ate Chris, prayer request, long and healthy life, God's provision, daily needs, wisdom, strength, more clients to close the deal this year, God's guidance and blessing, healing and protection of Mommy's eyes, visa processing, church anniversary, safe travel of Mommy, July Davao, Cebu trip, August Davao, September Vietnam, safe travel, financial provision, Christmas reunion, and our tour sa December, praying for clients, lalo sa mga naghihirap na makarecover at magkaroon kami ng mas maraming client pa, and especially for the staff na makayanan ng mga trabaho. Ganun din kay Naris na ikakasal sa June 6. We pray for blessings and enjoyment sa kanilang wedding and healing kay Nikki. We also pray kay Ronald, good guidance, good health, protection every day, lalo na sa pagdadrive and health ni Papa, ni Eloise, at din sa mama ni Eloise. Ganun rin si Ronald, lalo sa kanyang leadership bilang NYA President ng Light of the Mountain, Panginoon. Even in the office, sa kanyang trabaho na mag-grow siya at maging maayos ang kanyang work at maging safe siya sa pagdadrive niya ng motor palagi. Kay Nanay Flor, good health and financial provision. Kay Mami, good health to all, Sunday worship service, Father's Day celebration, church anniversary sa end of the month, Davao trip on July and August. We can collect our receivables, ganun din po sa anniversary ng church, sa mga commitment offering for the anniversary, ganun din sa Vietnam trip niya sa September. We also pray for faith, good health, daily provision, healing sa paglaki ng mga bata, sa relationship namin, sa family namin, financial provision din, Panginoong Hesus. We also pray kay Kuya John, safe travels to Bolinao by Jane and her co-workers. Si Paulo po magdadrive sa June 6. Lord, we are praying na maging safe at maging maayos ang lahat. Lord Jesus, we come to you this evening with humility. Gabayan niyo po kami, protektahan niyo po kami, at huwag niyo po kami papabayaan. Lord, you have heard our cry, you have heard our plea. Lord, we give you all our requests. Let your will be done. Lord, binibigay po namin ito lahat sa inyo. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you po for joining. God bless you po and see you this Sunday. Maraming salamat po. Good evening. Good night po. Good evening. Sir Vicky. Bye-bye. Bye-bye po. Good night. Good night po. God bless. See you on Sunday. Bye-bye po. Bye. Salamat po. Good night.